Ang aming buhay ni Tom and Jerry. Okay, let's go live. Good morning! It's been a long time po na hindi tayo nagkasama-sama. Ngayon po natin uli ipapagpatuloy ang ating live. Nakasilaw. Lumalabas na yung puti natin. Okay. Saan ba tayo natapos? Natapos tayo dahil nagkasakit po ang inyong lingkod, patawad po, at marami din nangyari. Kaya, let's start over again for the glory of God. So, let's start pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you and we praise you, O God, for our life. Na patuloy mo kaming gamitin for your glory. Panginoon, wala po akong anumang kayang gawin o kakayanan. Panginoon, ang lahat ay ipinagkakatiwala ko po sa iyo, Panginoon, ang aking sasabihin at di dapat sasabihin, Panginoon. Ako po ay humihingi ng wisdom from the Holy Spirit by His guidance, Lord God, of your Holy Spirit, Lord, and teach me what to say and not to say, O God. Lead me to say the truth in spirit. Kayo na pong bahala, ipinagkakatiwala, tinataas ko po sa inyo ang umagang to, sa aking ministry sa umagang to, maging sa gabi, Panginoon, for the continuation of Romans, the book of Romans, Panginoon. Nawa ito ay makatulong sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, at sa lahat ng makakapanood po nito na wala pong oras na magbasa ng Biblia. Kaya po ako ay voluntaring ibinibigay ang aking sarili, Panginoon, at oras upang basahin ang Biblia ito, ang iyong salita, Panginoon, hindi upang talo o makipag-debate, Panginoon, but to the willingness of my heart to explore, to expand the Word of God, Lord God, ng makapakinig at maibsan po ang kalungkutan sila po ay makarelate sa pamamagitan ng iyong, by your touching their hearts, Lord God, by Jesus. Siya po ang source ng lahat. He is our healer, our promise keeper, and miracle worker. Hindi po ako, itago niyo po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang ma-exalt, ikaw po ang maparangalan, ikaw po ang marinig, hindi po si Jerry, kundi ikaw. You alone, O Jesus Christ. Sa iyo lamang po ang glory, lahat ng pasasalamat, itinataas namin sa iyo ang lahat ng araw na ito sa aking pagbabasa ng iyong salita. Sa iyo lamang, O Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen. Okay, start na po tayo sa Romans 4. Ang sabi po dito, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano man ang masasabi natin, ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuturing siya ng Diyos na matuwid dahil sa mga nagawa niya, may maipagmamalaki sana siya, ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito,
siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga kasalanan, ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway, at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli. Ito yung mga Gentiles. Hindi ito para rin sa mga di tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuring na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya'y itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya. Niya noon, hindi pa siya tuli. Kaya't siya'y naging ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos, at sa gayon sila'y itinuring na matuwid kahit hindi sila tinuli. At siya'y ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sila'y sumunod sa halimbawa na pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago siya tinuli. So, dun muna po tayo. Ibig sabihin po, di ba, medyo masagwa pakinggan yung tuli. Pero ibig sabihin po kasi nung tuli, ito po yung covenant ni Abraham at ni God sa kanya, dahil tanda ng kanyang paggalang at respeto, at meron kasi silang yung covenant na tinatawag na kailangan tuliin maging ang kanyang mga alipin upang maging kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. This is part of the sacrificial, sacrificial of the lamb. Ngayon po kasi, dahil ibinigay na ng Panginoong Ama, ni Father God, yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo, na nagsakripisyo at namatay, ipinako sa krus, nang may 3 araw siya ay nabuhay na muli. Kaya sinabi niyan, is it finished? Kumbaga, He overcome the world. Wala na, hindi na tayo dapat nakabatay sa old sacrificial, because the lamb itself is Jesus Christ who take away the sins of the world. Kaya nga, itong sinasabi dito na tuli, ito yung mga Kristiyano. Ito yung kanilang kasi the best sacrificial is yourself as well. Hindi naman po yung nakita kasi ng Panginoon na walang saysay ang pag-aalay ng mga Israelita noong panahon, yung Old Testament. Kaya lalo lang silang nagkakasala dahil kasi nga maging sa pag-aalay sa templo ay ninanakawan nga nila. Diba? Dahil nga doon yung pagnanakaw na yun, ibig sabihin nun, yun doon sa may binanggit yun sa
ano tawag dito? Malakay. Di ba? Bring out all your tithes, sabing ganon, yung 10%. So that I will open the gateway of heaven and pour out so much blessing to you. Kasi nga, paano namin kayo pinagnanakawan, sabi niya kay Jesus Christ. Dahil ang ginagawa nga na yung mga dumadayo pa sa templo, meron kasi dun mga yung money exchange, para magano pinagpapalit nila. So nababawasan na yung yung kanilang alay. Dahil sa ganun, kaya doon, sabi nga pinagnanakawan nyo ang templo na dapat magiging alay at pagkain ng mga tagapagsilbi at tagapasunod sa templo ng gawain. So ngayon, ito po kasi, nung ibinigay ni Hesus Kristo bilang atonement sa ating mga kasalanan, kahit yung mga hindi na tayo nagbabound do sa sa pagtutuli. Kasi nga may Jesus Christ na. Ibinigay na rin sa mga Gentiles, hindi lang sa mga Israel. Kasi mayayabang nga ang mga Jews. Kaya nga, ibinigay sa Gentiles upang sila ay makabahagi din at sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan na tumatanggap kay Hesukristo at sila ay makabahagi sa kaharian ng Panginoon. Diba? So, sino po yung mga Gentiles? Lahat po ng hindi Jews, ito po ay kabilang sa Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles na napakapalad po natin dahil tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Ama upang tayo ay magkaroon ng oras kung bakit tayo ay naririto pa, ganun kamahal ng Panginoong Ama ang sanglibutan dahil binibigyan niya ng tsansa na tayo ay makakilala at lumapit sa Panginoong Ama at maging humble at humility, na aminin natin na hindi natin kaya pagbayaran ng ating sariling mga kasalanan at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin siya. Dahil ang tanging way lang, sabi nga, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me, and that is Jesus Christ. Diba po? Patuloy po tayo. Nakamtan ng pangako dahil sa pananampalataya, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanya magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Totoo po yun. May covenant sila. Tayong lahat ay nagmula kay Abraham dahil nga yung pangako ng Panginoon na sindami ng buhangin at bituin ang kanyang magiging lahi. Kay Sarah na isang balo, 'di ba? See how great how faithful and how powerful God is, dahil ang isang balo ay sa kanyang edad na 90 something, 90 plus, ay siya po ay nabuntis at nanganak dahil sa yung pinangako nga ni Father God kay Abraham na manggagaling sa kanyang lahi ang buong lahi na sindami ng buhangin. Patuloy po tayo. Eto, sabi dito na magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil siya'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sinunod niya nga yung utos ng Panginoon na tuliin ang lahat ng kanyang nasasakupan, ang kanyang mga kasambahay, lahat ng alipin, lahat ng Jews. Kung ang pangako ay ipagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao.
at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag, ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Di ba po? Kaya nga ganun na lang kabuti ang Panginoon. Dahil kasi kapag we are bounded in law, hindi natin kasi mapupulfill yun dahil alam ng Panginoon na mapasaway nga po tayo. Ganun niya tayo kaano. Kasi nga, sa 10 Commandments, isa lang po ang hindi mo magawa doon. You are subject of sa paglabag sa buong law. Kasi God is just. 'Di ba? God is forgiving but He is just. Kaya nga sa pananampalataya nababatay sa ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham, hindi lamang sa mga saklaw na kautusan, kundi lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Tayo yon. Sapagkat siya ang ama nating lahat. O malinaw po gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha ng mga bagay na hindi pa nililikha. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, by faith po ito, dahil sa kanyang faith, nangyari po ang kagustuhan ng Panginoon. Sindami na mga bituin, ito po yung sinasabi ko, sindami na mga bituin ang iyong magiging lahi, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay 100 taon na siya noon. Grabe no, 100 taon na siya, 100 years na siya. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at pagpuri sa Diyos. Lubos siyang naniwala sa tutuparin ng Diyos ang ipinangako niya. Okay? Saan na tayo? Ang ipinangako nito, kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuturing na matuwid ay isinulat hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din namang ituturing din tayong matuwid dahil sa sumasampalataya tayo sa Diyos na muling binuhay, bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo mapawalang sala. So, malinaw po, doon po magtatapos ang Romans 4 na talagang pinapakita po dito talagang faith. 'Di ba? It's our faith, not our deeds, not our works, because yung kaya nga 'di ba sinasabi faith without works is dead. Para kang patay, kailangan mong gumawa, kailangan natin isa pamuhay ang ating natutunan, ang ating narinig. At by faith, kahit na matanda at baog, kahit na patay na ay nabubuhay. Ganun ka-powerful ang ating Panginoon. At lahat ng yon ay ibinigay na ng Diyos Ama. Lahat ng authority ay ibinigay na niya sa kanyang anak dahil sa kanyang pagsunod. So, hindi ba kayo natutuwa mga kapatid dahil pinagaan na ng Panginoong Ama ang ating dapat na way of sacrificial para tayo ay mapatawad ng Panginoon because of the death
and the suffering of Jesus Christ. Kaya nga po, hindi po natin dapat, hindi natin laging inuulit-ulit na ipamuhay ang pagkamatay dahil isang beses lang namatay si Jesus Christ. Ito dapat po, we are commemorating, sabi nga gano'n, dapat nating alalahanin ang kanyang sovereignty sa kanyang pagiging faithful at sa kanyang pagiging obedient sa kanyang Ama. Kaya po tayo ay naligtas because of Jesus Christ. We are commemorating His death. Diba? Yung aalalahanin lang natin yung kanyang sakripisyo, yung kanyang pagkamatay, hindi siya paulit-ulit taon-taon namamatay. Isang beses lang po siyang namatay, and He is alive and He is with us. He is the Spirit. Kasama po natin siya, pati ang mga anghel na gumagabay sa atin. Pero ang kaanuhan po noon, kaibahan po noon, ang anghel, hindi nakikita ng anghel, ang nakikita ni Jesucristo, because Jesus Christ see our hearts. Kaya alam niya kung sino yung mga totoong sumusunod sa Kanya. Alam ni Jesus Christ kung sino yung totoong mga worshipers, at alam din ni Jesus Christ at ng Diyos Ama ang lahat ng sa Kanya. Actually, hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. He can made His own worshiper in the rock. Because He loved us so much, He gave His only Son for the atonement of our sins. Yun lamang po mga kapatid. Sana po meron po kayo na natutunan, at sana po sa atin na meron pong mga sitwasyon o kalagayan ay na-comfort po kayo sa pamamagitan po ng Romans 4. So, isa lamang po talaga ang ating dapat tandaan dito, that we have to seek God. Sabi nga sa Romans 6, sa Matthew 6:33, that seeking God first and His righteousness, all of this shall be added unto you. We have to seeking the kingdom of God first, and all the worries will be gone. Kasi nga dun sa baba nun, why you should worry about for tomorrow, let tomorrow worry for itself. Everything will be given unto you. Basta parang isang hari, kailangan natin sumunod to the authority. He is the authority. At merong mga authority din na ibinigay ang Panginoon dito sa lupa na kailangan nating sundin. Sino po ang mga ito? Pare, pastor, ating tatay, nanay, nakakatanda sa atin, policeman o mga otoridad and sa government. Kahit na sabihin natin na sila ay masasama at gumagawa ng masama, wag po natin i-complicate ang ating mga isip at magkakaroon lamang tayong kasalanan, mag-accumulate yun sa ating puso. Bagkus, itaas natin sa Panginoon because they are all accountable for God. Si bahala na si Lord sa kanila. Because He anointed those people in this earth, hindi po yan aksidente. Lahat po yan ay may purpose. He is accountable. Even you are accountable for your own deeds and your own sin. And in time, you will face God face to face, and you will face the judgment of God. Yun po ang totoo. Kaya po yun ang ating paghandaan. Hindi po ang pagyaman, hindi po kung ano-ano. Hindi po masama yun, pero kung yun po ang nagkukos ng ating idolatry, na nawawala na po tayo ng oras sa ating Panginoon, o nagiging sa ating sarili na lamang, o kaya sa ating, lahat po ay causes of idolatry, hindi lamang po mga ribulto, o hindi lamang yung mga sumasamba sa araw, sumasamba sa mga idols. Marami pong forms of idolatry. Kahit po ang ating sarili will form of idolatry kung tayo ay nakafocus lang sa ating sarili. Itaas po natin lahat yan sa Panginoon, and He will do everything for us because He is miraculous and He is amazing and He is sovereign God. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you for this day, for giving us the wisdom, and for give us this day
a time, Lord God, to do this platform once again na natigil po. Patawad po, Panginoon. For the circumstances, Lord God, dahil po sa sinamahan ko ang aking dear friend na ang aking kapatid na si Sister Tess na pumanaw, na umuwi na. He is faithfully done his part in this world. Ang aming leader, group leader na si Ronald Rodrigo, Panginoon, he is faithfully and well done, my faithful servant talaga siya. He is done well in this world. Nung nandito pa siya at nabubuhay, talagang wala siyang sinayang na oras, talagang inialay niya ang buong buhay niya sa Panginoon, sa pagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. Talagang ginawa niya lahat. All the ministries, all the purpose, and all the works, talagang masasabing natin na talagang surely that sasabihin sa kanya ng Panginoon na well done, my faithful servant, at kapiling na niya ang ating Panginoon sa Hades, kung saan nandoon naghihintay ang temporary heaven, na kung saan hinihintay na lamang natin ang muling pagbabalik ni Hesukristo. Kaya paghandaan po nating lahat ito. Kaya Panginoon, itinataas ko din po sa iyo ang lahat ng nakikinig dito na may pinagdadaanan, anuman po ito, sakit man, problema sa financial, trabaho, o kabigatan ng loob, anxiety, problema sa work or business, anything, Lord. Kaya Lord, nothing is impossible to you for those who believe and faithfully follow in you, in your ways, Lord God, because you are our Lord, miracle worker and promise keeper. Kaya Lord, everything belongs to you. Kaya Lord, tama lang na ikaw lamang ang mabigyan ng kaluguran to glorify and to exalt and to lift it up. Kaya Lord, thank you for everything. Tinatapos namin ito pansamantala. And thank you, our Lord and Savior Jesus Christ. Salamat po sa lahat ng nakinig ngayon. Thank you po. Magandang umaga po. Blessed Monday to all. Bye po. Thank you for your time. So, ipakita po natin ang mga ito po. Yung live. This is the live. Diba? Sorry, hindi tayo techie. Thank you po. Good morning. Bye. Good morning, guys. Monday na naman. Ito ang buhay namin ni Jack. Kaya lang wala siya ngayon. Ang tagal ko din hindi nakapag Bible reading live dahil nagkasakit ako. Kaya ngayon itutuloy po natin ngayon. Samahan niyo po ako. Ito ang buhay ng isang dating Japayuki na ngayon ay tumanda na. Let's give back all the glory and praises to our Creator. And we have to be thankful na hanggang ngayon we are still existing. Dahil may purpose ang Lord kung bakit nandito pa tayo. Samahan niyo po ako. Salamat po.